Su Xiao, pwede na ba tayong magsimula? Ikaw. Ako talaga. Napadpad sa nobela ng tunay at pekeng tagapagmana, sa katawan ng pekeng tagapagmana, at saka, gumagawa pa ng lahat ng kasamaan, ang pinakamalaking kontrabida. Ang pinakamalakas na sistema ng kontrabida, matagumpay na naibine, ay corner si Jining Shuang sa pader, at utusan siyang maghubad. Gantimpala, perpektong paningin. Hindi ba't ito, ang kapatid ng isa sa mga bida, sa orihinal na kwento, siya ay dahil, dinungisan ng orihinal na may-ari kaya nagpakamatay. Kaya kinamuhian ng bida ang orihinal na may-ari, Su Xiao. Magsisimula na ba? Professor G, maghubad ka. Magsimula na tayo. Pwede rin akong maghubad. Pero kailangan mong pangakuan akong tutulungan ng pamilya G. Pirmahan ang 10 milyong kontrata. Depende yan sa performance mo. Ikaw. Misyon na kompleto. Gantimpala na ibigay na. Talagang sistema nga. Ang panlalabo ng mata ng orihinal na may-ari, gumaling agad. Professor G, bakit naghuhubad ka pa rin? Alam ko na. Gusto mo ba akong akitin? Hindi ko inakala na ganyan ka palang tao. Hindi ba't ikaw ang nag-utos sa aking maghubad? Kung gusto mong pumirma ako ng kontrata, pwede. Kailangan mong ipakita ang tunay mong galing. Huwag mo nang gawin itong mga kalokohang ito. Wala akong ginagawa. Oo na. Wala na kung wala. Magsimula na tayo. Salamat, Professor G. Nag-ayos na ako ng tao. Ihahatid ka pabalik. Salamat. Siya talaga. Walang ginawa sa akin. Gumastos ba talaga siya ng 10 milyon? Para lang imbitahan ako. Nabigyan siya ng tutorial. Liu Ruyan. Sa panlabas ay manliligaw, ng orihinal na may-ari, pero sa totoo lang, ipinagkakalat sa labas, na ang orihinal na may-ari ang manliligaw niya. Sa huli ay mas malala pa, habang niloloko ang pera ng orihinal na may-ari, nasa tabi rin ng bida, nagsusulsul. Sulang Gedge. Kaarawan ko ngayon. Pwede ka bang pumunta? Sige, ipadala mo sa akin ang lokasyon. Grabe talaga. Bakit ka nagkukunwaring kaawa-awa dyan? Gusto mo bang makipagtransaksyon ng ate mo kay Sulang? Para sa pera at laman. Hindi ba totoo? Si Sulang ay nagpapaturo lang sa ate ko. 10 milyong tutorial fee. Naniniwala ka ba sa sinasabi mo? Ruyan. Ang lalaking ito, si Sulang. Kailan ba talaga siya darating? Hindi niya pwedeng hayaan ang grupo natin na maghintay ng ganito katagal. Sobra na talaga to. Gusto niya talagang maghintay ako. Maghintay pa tayo ng kaunti. Pasensya na. Ito ang inihanda kong regalo para sa inyong lahat. Anong ibig sabihin nito? Kaarawan ni Ruyan. Tapos bibigyan mo kami ng hell money. Tanggapin nyo na. Sabi ko tanggapin nyo na. Sulang. Sa ginagawa mong yan, hindi ka ba natatakot na magalit si Ruyan? Dahil lang sa kanya. Isang anak sa labas, Sulang. Sulang Gedge.
Parang awa mo na, huwag mong ipagkalat ang tungkol sa pagkatao ko. Bakit? Ngayon alam mo nang tawagin akong Sulanggej. Hindi ba't sinabi mo noon na manliligaw mo ako? Ako, Sulanggej. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba't gusto mo ako? Basta huwag mo lang ipagkalat, kahit anong ipagawa mo sa akin, papayag ako. Kahit ano, pwede. Kahit na ang babaeng ito ay isang anak sa labas, paano man tingnan, miyembro pa rin siya ng pamilya Leo. Sa hinaharap, baka magamit ko siya. Kung ganoon, gusto kong. Anong ginagawa nyo? Lumabas na kayo. Sige na. Hanggang dito na lang muna ngayon. Tandaan mo ang mga sinabi mo. Oo nga pala. Isasama ko na si Ji Chuching. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Huwag kang magmukhang natatay dyan. Ikaw. Sulang. Ikaw ba? Totoo ba, ang sinasabi nila, na ikaw at ang ate ko, ay may transaksyong pera at laman. May transaksyong pera at laman. Mission issued. Aminin na may transaksyong pera at laman. Kay Jining Shuang. Reward, 10 milyon. Kailangan ko lang aminin. Ang dali naman ito. Tama. Totoong mayroon kaming transaksyong pera at laman. Sulang. Sulang. Lalaki. Anak ng, ang bida sa nobela. Ang totoong tagapagmana ng pamilya Su. Bakit siya nandito? Ling Yi. Huwag kang matakot. Napakabuting tao ni Ate Ning Shuang. Ganyan mo siya tratuhin. Hindi kita palalampasin ngayon. Teka lang. Tingnan natin kung ano pa ang masasabi mo. Ang Lin Group ko, hindi takot sa Su Group nyo. Walang makakapagligtas sa iyo ngayon. Kayong dalawa. Nagtutulungan para apihin ako. Tigilan mo yan. Malinaw na ikaw, ang unang bumastos kay Ate Ning Shuang. Nakita mo ba? O nakita mo ba? O may ibang tao na nakitang binastos ko siya. Naiintindihan ko na. Kayo talaga, walang pakialam sa totoo. Naghahanap lang kayo ng dahilan para tapakan ako. Hindi totoo yan. Ikaw, mismo ang umamin na. Binastos mo si Ate Ning Shuang. Kung hindi mo ginawa, bakit ka aamin? Kung sasabihin ko na hindi ko ginawa, maniniwala ka ba? Kayong mga tao, sumusobra na talaga. Wala man lang kayong sariling kakayahang kumilatis. Talagang binaygo nyo ako. Lalo na ikaw. Tinulungan pa naman kita kanina. Tapos ganito ang igaganti mo sa akin. Mission accomplished. 10 million issued. Nakuha ko na. Baka naman. Talagang na-misunderstand ko. Si Sulanggej. Hindi ko rin alam. Ihahatid na muna kita. Pagdating ng oras, tanungin mo si Ate Ning Shuang. Malalaman mo rin. Baka nga, na-misunderstand ko si Sulang. Hindi pwede. Bukas na bukas, hihingi ako ng tawad sa kanya. Ling Yi. Ang mga sinabi ni Sulang ay pawang kasinungalingan. Nalinlang tayong lahat. Ano? Natanong mo na ba si Ate Ning Shuang? Yung mga ganong salita, hindi ko talaga masabi. Pero si ate, maglakad. Ika-ika na. Cutie. Hindi ko siya palalampasin. Sulang.
Bakit andito na naman siya? Ang malas talaga. Huwag niyo siyang pag-usapan ng patalikod. Narinig ko, yung magandang G. Dahil lang tiningnan siya ng masama, ginawa na niya sa ate niya. Kay Professor G yung ano, kung tungkol sa paghingi ng tawad. Huwag mo nang sabihin. Kailanman ay hindi ko. Kayo sinisi. Pero, mukhang ang lahat ay may maling akala sa akin. Ipaliwanag mo nga, kung may ginawa ba talaga ako, kay Professor G. Cutie. Anong ginagawa mo? Sira ba ulo mo? Sino to? Ang lakas ng loob galawin si Sulang. Hindi mo alam. Siya lang naman ang bagong transfer student, Lin Yi, tagapagmana ng Lin Group. Sabi nila, ang impluensya nila ay hindi pa huhuli sa Su Group. Lagot na si Sulang ngayon. Sulang. Akala mo ba, katulad pa rin ako kahapon, na pwede mong paglaruan? Hindi kita palalampasin ngayon. Itigil mo yan. Tigil. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ning Shuang. Siya. Buisit. Mag-insayo talaga ako pag may oras. System complete. Bagong misyon. Hampasin ang puwet ni Lin Yi sa harap ng marami. Gantimpala, combat mastery. Ayos ka rin, system. Kung anong gusto, siyang binibigay. At ang misyon ay napakadali lang. Pasensya na, Su Xiao. Ang bagay na to, sisiguraduhin kong may pananagutan ako sa'yo. Hindi mo kailangang magmakaawa. Sa cute na to, ang perang yon ay maliit na bagay. Ako na ang magbabayad para sa'yo. Tama na, Lin Yi. Alam ko ang sitwasyon mo. Hindi rin naman maganda. Siya. Wala siyang ginawang masama sa akin. Huwag kayong magpakalat ng chismis. Umalis na tayo. Sira ba talaga ulo mo? Siniraan niya ako kanina. Kumukuha lang ako ng interes. Hindi naman siguro sobra yun, di ba? Tsaka, lalaki ka. Bakit ka nag-iinarte? Oo nga no, medyo owa ang reaksyon ni Lin Yi. Namumula yata si Lin Yi. Grabe. Kanina kasi, nagulat lang ako sa'yo. Tama na, Lin Yi. Terror na. Pasensya na, Su Xiao. Misyon kumpleto. Gantimpalang combat mastery, naibigay na. Bukas na ang kaarawan ni ate. Dahil sira ulo ang orihinal na may-ari ng katawang ito. Naging malabo ang relasyon niya sa pamilya. Kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito, para bumawi. Sulang. Maglalakad ka ba mag-isa? O hihintayin mo pang kaming dalawa, ang bumugbog sa'yo, bago ka namin kalagkarin. Itong makinis na batang master. Hindi ko alam kung anong itsura pag nabugbog ng husto, kung anong mangyayari. Gustong-gusto ko siyang makita, na nakaluhod at nagmamakaawa. Walang ganitong eksena sa orihinal na kwento. Gusto kong makita, kung anong balak nilang gawin. Bilis, lakad. Dun tayo, magpakatino ka. Hindi pumayag ang pamilya Liu. Turuan ng leksyon ang babaeng to. Ako na, boss. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Ganda, huwag kang matakot. Magiging banayad ako. Pangalawa, dahan-dahan ka lang. Bata pa yan. Mabahong pangatlo. Sa wakas, nandito ka na. Alam mo naman. Dapat mas magaling ka sa mga tauhan mo, kahit konti lang. Ikaw na walang kwentang mayaman. Kahit pa, nakatakas ka, ano ngayon? Bakit? Gusto mo pa ring mag-isa, labanan kaming apat. Paano? Gusto mo pa rin mag-isa, labanan kaming apat. Ako na, boss, sige. Itira niyo siyang buhay.
Sugod. Sabihin mo. Sino nag-utos sa inyo? Si. Ang panganay na anak ng pamilya Song, si Song Wuya, gusto kanyang gamitin para pagbantaan ang ate mo. Ang alam ko lang, hanggang doon lang. Maawa ka na sa akin. Patawarin mo na ako ngayon, pwede ba? Hindi ba hinihintay niya ang orihinal na may-ari, na nakawin ang yaman ng pamilya Su, bago umatake sa pamilya Su? Umalis ka nga. Ayos ka lang ba? Kuya, kailan ka pa naging ganito kagaling? Iniligtas kita. Wala ka man lang bang pasasalamat? Ang pasasalamat na ito, sapat na ba? Kung hindi pa sapat. Teka, miss, sa orihinal na kwento, hindi ba mababa ang tingin mo sa akin? Bakit bigla-bigla, yumayakap ka na? Tumawag ka ng pulis, may gagawin pa ako, aalis na ako. Sulang. Kung gusto mo, pwede mo akong hanapin kahit kailan. Han Yuan. Ay delay mo, ang oras ng paglabas ng bagong produkto, o kaya, hindi mo na, makikita ang kapatid mo. Bibigyan lang kita, ng 5 minuto para mag-isip. Song Wuya, ang tanga mo talaga. Alam ng lahat, na kami nang, walang kwentang kapatid ko, ay hindi magkasundo. Ang lakas ng loob mong gamitin siya, para pagbantaan ako. Sige. Mukhang, ang walang kwentang kapatid mo, ay wala na talagang kwenta. Kailangan kong makahanap agad ng tao, para iligpit siya. Song Wuya, ang lakas ng loob mo. Mukhang, mahalaga pa rin sa'yo ang kapatid mo, ano? Sa tingin ko. Ganito na lang. Samahan mo ako ng isang gabi, at, pakakawalan ko ang kapatid mo. Ikaw, gusto mo bang, padalhan kita ng baboy? Gusto mo bang, padalhan kita ng baboy? Sa orihinal na kwento, si Ate Su Han Yuan, kaya pala na-delay, ang oras ng new product launch. Kaya pala, ang lalaking ito ang may pakana, Xiao lang. Ate, ayos lang ako, patawad. Dati, naging isip bata ako, akala ko may paboritismo sina mama at papa, at inagaw mo ang lahat sa akin. Ngayon naiintindihan ko na. Para pala sa kabutihan ko ang lahat, lumaki ka na, Xiao lang. Tumigil na kayo. Nakakatayo ako rito. Ibig sabihin ay, napatumba ko na sila. Magaling, Sulang. Humanda ka sa akin. Pinayagan ba kitang umalis? Sulang. Anong balak mo? Ako ang panganay na anak ng Song Group. Kapag ginalaw mo ako, hinding-hindi ka, palalampasin ng Song Group. Han Yuan, hindi mo ba pipigilan si Sulang? Bagong misyon, palayain ang kapwa kontrabida na si Song Wuya. Gantimpala, isang protective jade pendant. Parang, may punto ka. Ang mga sinabi mo, parang may punto nga. Sabi ko sa iyo tama ako 'di ba? Ang Su Group at Song Group ay matagal nang magkaibigan. Walang dahilan para sa maliit na bagay na ito ay masira ang ating samahan. Song. Pero kanidnap ako ng mga tauhan mo Halos atatihin ako sa puso. Kailangan mo akong bayaran. Dapat lang. Ito. Isang card na may 100,000 bilang bayad pinsala sa'yo, Sulang, para sa abala. Teka, 1,000,000, 1,000,000. Dapat itong card na ito talaga ang ibibigay ko sa'yo kanina. Yung isa. Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo bang ipagtabuyan pa kita? Hindi na kailangan. Aalis na ako. Misyon kumpleto. Gantimpala, protective jade pendant, na ipadala na. Habulin nyo siya. Bugbugin nyo.
Sulang. Ito ang 10 milyon. Kunin mo at gastusin. Gaya nga ng inaasahan sa orihinal na kwento. Isang baliw na doting sister. 10 milyon, ibibigay lang ng ganon-ganon. Alam mo ba, si Jining Shuang noon, para lang sa 10 milyon, ay handa pang ibenta ang sarili niyang katawan. Ate, may pera ako ngayon. Kapag wala na akong pera, siguradong hihingi ako sa'yo. Sige, mauna ka na sa ginagawa mo. Alagaan mo ang sarili mo. Nanakaw lahat ng pera ko. Ang taong yun ay mula sa Shengxi natin, isang long-term partner. Hindi ko inaasahan, natatakbuhin niya ang pera. Akala ko kung ano na. Yun lang pala. Pera lang pala. Tutulungan kitang mabawi yun, talaga. Tutulungan kitang mabawi ang pera. Pero, Professor G, sa tingin ko, mas bagay sa'yo ang scientific research, ang pamamahala ng kumpanya. Huwag mo na lang gawin. Pero ang Shengxi ay pinaghirapan ng mga magulang ko, buong buhay nila. Professor G, ang tanga mo rin minsan. Bakit ba, kailangan mong maging tulad ng mga magulang mo, na ginagawa ang lahat ng mag-isa? Hindi mo ba naisip na humanap ng ibang tao, para pamahalaan ang kumpanya mo, maging isang hands-off boss? Oo nga no. Hindi ko yun naisip dati. Professor G, ano? Gusto mo bang maligo muna? Baka sipunin ka. Pero, wala akong pamalit na damit. Madali lang yan. Sa bahay ko, maraming damit pambabae. Maligo ka na muna. Kukuha ako ng pamalit mong damit. Kasalanan to ng orihinal na may-ari, may hobby siyang mangolekta ng damit pambabae. Kaya bigla ko na lang nasabi yun. Grabe. Sulang. Itong palda, parang masyadong maikli. May mas mahaba ba? Wala. Ito ang pinakamahaba. Kaya pala gusto mo ang ganitong estilo. Alam ko na. Professor G, ano nga pala, kanina lang, tumawag na ako, para ipatrace ito para sa'yo, tungkol sa pera, sa loob ng ilang araw, malamang maibabalik na yon. Salamat sa'yo. Kung ganun, pwede na ba tayong mag-umpisa sa totoong trabaho? Pwede bang ipagpaliban ng ilang araw? Hindi pa ako handa. Ipagpaliban. Paano mangyayari yun? Ako nga. Atubiling-atubili na. Bakit ba siya ganito? Pero ang dami niyang naitulong sa akin, at ang gwapo pa niya. Kung ibibigay ko sa kanya, hindi naman ako lugi. Sige. Sige, simulan na natin. Sige, simulan na natin. Hindi. Ikaw. Professor G, ang sinasabi kong totoong trabaho, ay ang mag-review ng lessons. Mahalaga ang oras. Minsan lang ang pagkakataong ito. Ano na naman bang iniisip mo? Ang sarap talaga niyang asarin. Mission released. Reward. Formula ng Jade Skin Cream. Lumayas ka nga. System. Sa imahe ko ngayon, kung gagalawin ko si Jining Shuang, kapag nalaman ni Lin Yi, siguradong iisipin niya, na si Jining Shuang, ay pinilit ko lang. Sige. Buksan mo muna sa pahina 50, 53. Okay na. Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Magpapadala ako ng tao, para ihatid ka pa uwi. Sige. Sulang. Salamat sa'yo. Sulang. Teka. Hindi ba kayo matatapos? Sorry.
Sulang. Mali ang pagkakaintindi ko sa'yo kahapon. Tama ba ang narinig ko? Bakit siya humihingi ng tawad kay Sulang? Sa naririnig ko sa kanila. Posible kayang, wala talagang ginawang transaksyon, si Sulang kay Professor G. Hindi kaya totoo, na para lang sa tutorial, nagbayad siya ng 10 million. Mundo ng mga mayayaman, hindi natin maiintindihan. Sinabi na sa akin ni Ning Shuang. Tinulungan mo siya ng ganun, tapos pinagdudahan pa kita. Sorry. Ayos lang, sanay na akong pinagkakamalan ng iba, pero huwag sana dahil sa inis nyo sa akin, ay mananakit kayo ng ibang tao. Alam nyo ba, na ang mga sinasabi nyo, ay makakasakit ng sobra, kay Professor G. Bakit pakiramdam ko? Nag-iiba ang aura ni Sulang. Kaya pala, mula umpisa hanggang dulo, iniisip niya ang kapakanan ng ate ko. Ako, pasensya na. Sige na. Hindi na ako galit sa'yo. Nagkamali ka lang, ng isang bagay, na pwedeng magawa ng kahit sino, Sulang. Kahit anong mangyari, ako ang nagkamali sa'yo ngayon, pasensya na. Ang taas ng sense of justice, ang daling manipulahin, Lin Yi. Humihingi ka ng tawad, sa isang walang kwentang playboy. Mission issued, tulungan si Lin Feng, na ipahiya si Lin Yi sa publiko. Reward, photographic memory skill. Kakasipsip ko lang, kay Lin Yi. Tapos ito ang ibibigay ng system. Pero, ang reward na to, masyadong nakakaakit, di ba? Lin Feng, wala kang pakialam. Sa kahit anong gawin ko, umalis ka na nga. Ampon ka lang. Feeling mo kung sino ka na. Sinasabi ko sa'yo, sa paningin ko, aso ka lang. Si Lin Yi ay isa lang, ampon ng Lin Group. Sulang, naghahanap ka ba ng gulo? Young Master Lin, kung hindi ako nagkakamali, ikaw at siya. Mula High City hanggang lungsod ng yun, hindi ba't para lang, palawakin ang negosyo, ito ay isang kompetisyon, at ang resulta nito, ang magdedesisyon kung sino sa inyo, ang magiging tagapagmana, ng Lin Group. Feng, kailangan mong manalo, laban sa batang si Lin Yi. Kung hindi, ang tatay mo, ibibigay talaga, ang posisyon ng tagapagmana, sa kanya. Totoo nga, na sinabi yan ni Mama. Kaya naman? Anong kinalaman mo dito? Malaki ang kinalaman ko. Ano ba ang status ko? Ang second young master ng Su Group, isa sa 3 malalaking pamilya sa lungsod ng yun. Sa isang salita ko lang, kung gusto mong manalo kay Lin Yi, hindi ba't sisiw lang yan? Teka. Isa ka lang. Playboy na hindi pinapansin. Paano mo may impluwensyahan ang desisyon ng Su Group? Hi. Sinong may sabing hindi ako tanggap dito? Ganito. Bigyan mo ako ng 20 milyon. Tutulungan kitang makontak si ate, para makipagtulungan siya sa'yo. 20 milyon. Nababaliw ka na ba? Masyado naman yatang marami yan. Hanggang 1 milyon lang ang kaya kong ibigay. Hindi pwede. Kay Lin Yi na lang ako makikipagtulungan. Sige. 20 milyon kung 20 milyon. Pero kailangan mo munang mangako sa akin. Kontaken mo muna ang ate mo. Deal. Lin Yi. Pumayag na si Sulang kanina. Nakumbinsihin ang ate niya, na makipagtulungan sa akin. Sa labanang ito, tiyak na talo ka na. Tama nga ang sinabi nila, isang anak sa labas na tulad mo. Anong karapatan mo, nakalabanin ang tunay na anak, para sa karapatan sa mana, walang hiya. Sulang. Maling-mali talaga ako ng pagkakilala sa'yo. Sila, ano ba talaga ang pinag-uusapan nila? Bakit parang wala akong maintindihan? Ako rin. Pero ang sinabi ni Sulang, may punto naman talaga. Ampon laban sa tunay na anak, nag-aagawan sa yaman ng pamilya. Masyado na yata itong sumusobra, di ba? Oo nga. Kuya Lin Yi, tayo na. Misyon, kompleto na. Skill na photographic memory, naibigay na.
Ito pala ang kakayahang hindi makalimot sa anumang makita. Kahit ang mga alaala ko noon, tandang-tanda ko pa rin. Ang galing talaga. Kaso, siguradong galit na siya sa akin ngayon. Hayaan mo na nga, mahaba pa naman ang oras. Young Master Lin, hintayin mo ang balita ko. Ate, nandito ka na pala. Xiao Lang, bakit ka nandito? Ate, maligayang kaarawan. Salamat, Xiao Lang. Ito na ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Ate, kain na tayo. Tingnan mo kung masarap ang luto ko. Xiao Lang, ang galing mo palang magluto. Tikman mo ito. Masarap din ito. Ate. Nga pala, Xiao Lang, mahigit isang buwan na lang. Uuwi na sina mama at papa. Pagdating ng araw na yun, sabay tayong susando sa kanila, okay ba? Sige, sabihan mo lang ako ng maaga. Kain na. Cheers para sa'yo. Maligayang kaarawan. Salamat. Tagay. Xiao Lang, bakit hindi ka na lang dito matulog kina ate? Huwag na. Ate, may usapan pa kami ni Professor G para sa tutorial. Mag-ingat ka sa daan. Sulang. Pasensya na, nilalagnat ako. Bukas, hindi muna tayo makakapag-tutorial. Sige, naiintindihan ko. Mission issued. Pumunta sa bahay ni Jining Shuang. At sa loob ng 2 araw ngayong weekend, manatili sa bahay niya. Reward, Medical Mastery. Sulang. Bakit ka nandito? Professor G, sa 2 araw na ito, ang kapatid mo ay mukhang wala sa bahay. Tama ba? Kaya sa 2 araw na ito, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Hindi na kailangan. Nagpatingin na ako sa doktor. Paano naman pwede yun? Ikaw ang tutor na binayaran ko ng 10 milyon. Kung magkakasakit ka, kanino ko babawiin ang pera ko? Nga pala, huwag mong sabihin. Natatakot kang may gawin ako sa iyo. Ako, hindi ah. Mabuti kung ganoon. Sige na, bumalik ka na sa kama at humiga, ipagluluto kita ng midnight snack. Bakit siya? Napabait sa akin. Hindi kaya. Hindi kaya may gusto siya sa akin. Nagtatago ka sa ilalim ng kumot. Hindi ka ba natatakot ma-suffocate? Hindi ah. Professor G, bakit parang mas namumula ang mukha mo ngayon? Hindi ah. Nagsasalita ka ng kalokohan. Talaga ba? Akin na yan. Lumabas ka muna.
Sige, matulog ka ng maaga pagkatapos mong kumain. Ay, oo nga pala. Saan ako matutulog ngayong gabi? Dalawa lang ang kwarto sa bahay ko. Doon ka na lang matulog sa kwarto ng kapatid ko. Huwag mong pakialaman ang mga gamit niya. Sige. Good night. Good night. Ang sarap. Hindi ko inakala na ang isang young master na tulad ni Sulang ay magaling din palang magluto. Su Xiao, nahanap na namin ang taong hinahanap mo. Sige. Ay send mo sa akin ang address. Dalhin mo siya rito. Jining Shuang, may utang ka sa pamilya namin. Kailan mo ibabalik? Tita, umalis ka nga dyan. Wala na talaga. Akong pera ngayon. Maghintay ka pa ng ilang araw. Hintayin mo lang ang sahod ko. At agad kong ibabalik sa'yo ang 50,000 na to. Tigilan mo nga ako. Akala mo ba hindi ko alam na natulog ka kasama ng isang mayaman at binigyan ka pa ng 10 milyon? Bilisan mo at ibalik mo na ang 500,000 na utang mo sa akin. Wala akong pera. Tsaka, 50,000 lang naman ang utang ko sa'yo. Kailan pa? Naging 500,000 yun. Ang tagal mo nang may utang sa akin. Wala bang interes yun? Tsaka, may 10 million ka na nga. Magbigay ka naman ng konti sa akin. Ano ba? Matulog ka pa ulit kasama niya. Baka sakaling, maging 100 milyon na yan. Heto ang 50,000. Ang pera niya. Ako na ang magbabayad. Kayo po ba ang mayaman na yun? Ang galante niyo naman po, pero, hindi sapat ang perang to. Ang utang niya sa akin, ay 500,000. Nagsisinungaling ka, 50,000 lang talaga yun. Sige. Sagutin mo ang isang tanong ko. Ang pera sa card na to, ay magiging sayo na. Magtanong ka lang, basta alam ko. Sasabihin ko sayo lahat. Paano kayo? Nagplano ni Zhou Zuan noon, para patayin ang mga magulang niya. Paano kayo nagplano ni Zhou Zuan noon, para patayin ang mga magulang niya? Sa orihinal na kwento, nalaman lang ni Lin Yi ang sikretong ito, sa kalagitnaan na ng nobela. Pero sa panahong yun, matagal nang, nagpakamatay si Jining Shuang. Tita, totoo ba ang sinasabi niya? Ako. Tita mo ako. Mas naniniwala ka pa sa ibang tao, kaysa sa akin. Huwag mo na akong kontakin ulit. Su Xiao, dinala ko na siya. Ning Shuang, patawad. Hindi sana ako nagpadala sa kasakiman, para patayin ang mga magulang mo. Siya ang may kasalanan. Lahat ng ito, ay dahil sa pang-uudyok niya. Zhou Zuan, kapag nagsalita ka pa ng kung ano-ano, gusto mo bang, punitin ko yung bibig mo? Walang hiyang babae, kung hindi dahil sa pang-uudyok mo. Matagal na kaming mag-partner, ni Old G, sa negosyo. Paano ko magagawang, saktan siya? Ito ay pawang paninira lamang. Ikaw na maliit na cute, ang lakas ng loob mong saktan ako. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Ipadala sila sa presinto. Huwag, Su Xiao, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Napagbintangan lang ako. Hindi niyo ako pwedeng hulihin ng ganito. Su Xiao, Su Xiao. Ayos ka lang ba? When days bright up, there I see the same. Swing across from my window. Sulang. Salamat sa iyo. 타던 그네에 또 다른 아이 앉아있네.
한참을 앉아 누군가 기다리죠. He cannot leave the place behind. And years have gone by. 달고 다른 출행. Su Xiao, ano na? Pumayag ba ang ate mo? Walang problema. Ipapadala ko sa iyo ang address. Professor G, may kailangan lang akong asikasuhin sa labas. Babalik ako mamaya. Magpahinga ka muna. Sige. Su Xiao, talaga bang pumayag ang ate mo? Siyempre. Ito ang kontrata. Tingnan mo. Ito si Attorney Wang. Tungkol sa kontrata, hindi ko masyadong alam, kaya pinakiusapan ko siyang tulungan ako. Lin Xiao, sa pangkalahatan, walang problema sa kontrata, pero may isang probisyon. Kung hindi nyo magagawang, may deliver ang mga produkto sa tamang oras. Mababawasan kayo ng 200,000. Anong kinatatakutan mo? Ang Lin Group ko, hindi ba kayang mag-supply, kahit kaunting produkto? Ito ang 20 milyon mula kanina. Kung ganoon. Masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Su Xiao, mag-asikaso ka muna. Aalis na ako. Ngayon, may magandang palabas na tayong mapapanood. Bitawan mo ako. Isang mabahong babae. Ang lakas ng loob magpanggap na inosente sa harap ko. Umupo ka at uminom kasama ko. Paano kung ako na lang ang samahan mong uminom? Sino ka ba sa akala mo? Sulang. Ang lakas ng loob mong magpakita sa harap ko. Yung utang mo noong nakaraan. Hindi pa tayo tapos. Bakit? Naging waitress ka na. Hindi ka na nanghuhuli ng mayaman. Hindi pa ako nakapanghuli kailanman. Sige na nga, ikaw lang ang nahuli ko. Aba, ang tapat mo naman pala. Sobra na ito. Sugurin nyo. Ang gwapo naman. Hindi pagkakaunawaan. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Gusto ko lang namang anyayahan. Si Miss Ruyan na uminom. Song Wuya. Kung may problema ka, sa akin ka humarap. Kung susubukan mo pa siyang guluhin, ang kahihinatnan mo ay magiging katulad ng mesang ito. Layag. Umalis na kayo. Sulang. Ang gwapo mo. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya. Guguluhin ka pa. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Royan. Boyfriend mo ba yun? Ang gwapo niya. Siyempre naman. Tulog pa ba si Professor G? Professor G, yung sakit mo. Huwag mo na akong tawaging Professor G. Tawagin mo na lang akong Ning Shuang. Sigurado ka na ba?
Hello. Ano? Pauwi ka na. Sige, bumili ka na lang, nang makakain sa daan. 怎么了？ Anong nangyari? Nagbago ang plano ni Chuching. Pauwi na siya ngayon. Ano? Ito. Ning Shuang, hindi nila pwedeng malaman ang relasyon natin. Ganito na lang. Bumalik ka muna sa kwarto mo. Magkunwari kang may sakit. Aayusin ko muna to. Bilis, alis na. Sige. 啊？ Sulang. Bakit ka nandito sa bahay ko? Hindi ka welcome dito. Lumabas ka na. Nasa kwarto ang ate mo. Bagong misyon. Paalisin si Lingyi at ipahiya siya. Gantimpala, 10 milyon. Ganitong klaseng misyon na naman na namimigay ng pera. Ayos. Salamat sa'yo. Hindi ko inasahan na tinulungan niya si Ning Shuang at si Chu Ching ng ganoon karami. Pero bakit niya tinulungan ang lalaking yun na si Lin Feng? Mabuti ba siyang tao o masama? Pasensya na sa abala kahapon, sa pag-aalaga sa ate ko. Ngayong nandito na ako. Ako na ang mag-aalaga sa ate ko. Mukhang hindi pa rin siya naniniwala sa akin. Pareho talaga ito sa orihinal na kwento. Masyadong mapagbantay. Ay. Ganyan na nga ang kalagayan mo. Naka-wheelchair ka pa. Paano mo aalagaan ang ate mo? Ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Hindi pwede. Isang mayamang tagapagmana na tulad mo, marunong bang mag-alaga ng ibang tao? Sa tingin ko, may masama kang binabalak, no? Sige, kung ganoon, magluto tayo ng tig-isang putahe. Kung kaninong luto ang mas masarap, siya ang panalo. Si Chu Ching ang magiging hurado. Kung ako ang mananalo, kailangan mong humingi ng tawad sa pagbibintang sa akin. Sige ba? Kung ikaw naman ang matatalo, hindi ka na pwedeng lumapit kina Chu Ching at ate Ning Shuang. Walang problema. Sulang, kung susuko ka ngayon, may oras pa. Sulang, siguradong talo ka na ngayon, Lingyi. Pero bata pa lang ako, nagluluto na ako. Mas magaling pa ako sa mga master chef. Kung hindi ka marunong magluto, huwag mo na pilitin. Baka masunog mo pa ang kusina. Ito. Maganda nga. Pero anong silbi niyan? Ang mahalaga ay ang lasa. Lingyi, anong nangyari? Lingyi, anong problema? Ang sarap nito. Imposible. Isang mayamang tagapagmana na tulad mo. Paanong ang galing mong magluto? 怎么？ Pangalawang niyang master ng Lin Group. Balak mo bang takasan ang utang mo? Sorry. 什么？ Ano? 听不 Hindi ko 见 marinig.
Sorry. Congratulations, host. Mission accomplished. 10 million credited to your account. 这还差 Mabuti naman. Kung susubukan mong galawin, sina Chu Ching at Ning Shuang, hindi kita mapapatawad. 怎么 Ano? 样？好吃吗？ Masarap ba? Ah, pwede na. 那我拿走了。 Kukunin ko na to kung ganun. 那你慢慢 Sige, 吃。 dahan-dahan sa pagkain. Siya. Ang gwapo na, marunong pang magluto. Mission completion reward. Medical mastery reward has been issued. 我，好神奇啊！ Ang galing. 脑子 Sa 中啊 isip ko, 一下子 biglang 就多了 dumami 很多医疗 ang 相关 kaalaman 知 ko 识 tungkol sa medisina. 感觉 Pakiramdam 我 ko, 现 ang 在 galing ko 的 na sa 医术 medisina 比 ngayon. 那 Mas 些 magaling 专 pa 家 sa mga 还厉害 eksperto. Sulang Gedge, wala akong klase ngayon. Pwede mo ba akong samahan? Mag-shopping. 这 Ang babaeng to, anong problema niya? 不过 Pero 正好 saktong-sakto, pwede kong bilhin ang mga sangkap para sa Jade Skin Cream, yung mga kailangang herbs, para masubukan ang epekto. 好啊 Sige. Sasanduan kita mamaya. Hindi ko alam kung kaya ng medical skills ko ngayon na pagalingin ang binti niya. Kung kaya ko, ang pagtingin sa akin ng magkapatid na to ay siguradong tataas agad, di ba? Anong ginagawa mo? Itaas mo ang palda mo. Huwag mo nang isipin yan. Sulang. Ano ba talagang ginagawa niya? Ibinigay ko na ang lahat sa kanya. Gusto ba niya? Kaming dalawa ng kapatid ko. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Sa totoo lang, ako ay may alam ako ng kaunti sa medisina. Ikaw, may alam sa medisina. Sa tingin ko gusto mo lang magsamantala sa akin. Ning Shuang, naniniwala ka ba sa akin? Ako. Ate, huwag kang maniwala sa kanya. Isa lang siyang walang kwentang playboy. Paano naman siya magkakaroon ng alam sa medisina? Chu Ching, tayo, subukan na lang natin. Paano kung kaya niya? Napagalingin ka. Kahit hindi niya kaya, siya ay titingin lang naman sa binti mo. Ate, bakit araw-araw mo akong binibigyan ng masamang tingin? Nakita mo ba? Pumayag na ang ate mo. Itaas mo na. Ano ba ginagawa mo? Sige na. Ang binting ito. Kaya kong pagalingin. Paano naging posible yan? Sigurado ka bang kaya mo? Ang binti kong ito, tiningnan na ng mga doktor noon. Sabi nila hindi na raw mapapagaling. Sulang. Talaga bang kaya mo? Pero, kailangan ko ng ilang araw. Kailangan kong bumalik para ihanda ang mga gamot. Ning Shuang, anong ginagawa mo? Ang mapagaling ang binti ni Chu Ching ay palaging ang pinakamalaking hiling ko. Basta't mapagaling mo siya, kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Sige na,
Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na sa akin. May gagawin pa ako, aalis na ako. Su Xiao, ang mga gamot na kailangan mo, ipapadala ko mamaya, sa bahay mo. Anong basurang ito? Hindi lang walang kwenta, mas lalo pang pinalala, ang anak ko. Nagka-pimples, hindi. Dahil ito sa makeup, kaya nagka-pimples sa mukha. Baka matulad din tayo, sa kanya. Huwag muna kayong mag-alala, ang Su Group ay siguradong magbibigay sa inyo ng kasiya siyang sagot. Anong nangyayari, manager? Ang customer na ito ay kahapon. Bumili ng makeup. Nung oras na yun, sa mukha niya, may pimples na. Anong ibig mong sabihin? Sinadya ko pang pumunta dito para lokohin kayo. Ganun ba? Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit. Hindi po yan ang ibig naming sabihin. Mali lang po ang nasabi niya. Ako na po ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. Ma, paano na ako? Haharap sa mga tao pagkatapos nito. Kung hindi nyo, aayusin. Ang problemang ito ngayon. Hindi ko kayo titigilan. Ano ba yan? Ang girlfriend ko, ilang taon nang ginagamit, ang mga produkto ng Su Group, dahil lang, maganda ang reputasyon nila, hindi na kami gagamit ulit, ibalik ang pera. Magbayad kayo at ibalik ang pera. Silang dalawa, asawa at anak ng hepe, ng istasyon ng pulisya, kung magiging maayos ang relasyon natin sa kanila, malaking tulong ito sa akin sa hinaharap, Tita Chin. Mayroon pa kaming isang, bagong produkto na hindi pa nailalabas. Kung gusto nyo, ipag-amit nyo kay Miss Bai. Ikaw ay... Ito ang aming, young master ng pamilya Su, si Su lang. Ikaw pala ang mayabang na yan. Bakit? Gusto mo pang gawin, ginipig ang anak ko. Kailan pa tayo? Nagkaroon ng bagong produkto na hindi pa nailalabas. Baka naman, nagsisinungaling lang ang young master. Pumunta ka sa loob at kunin ang gamit para sa young master. Tama, Tita Chin. Huwag na huwag, kayong maniniwala sa kanya. Sa pagkakaalam ko, ang mga produkto ng Su Group ay ilalabas pa pagkalipas ng 2 buwan. Sa tingin ko, itong si Su lang ay may masamang balak. Sige. Akala nyo ba madaling api-apiin si Chin Shuya? Tita Chin, bakit hindi nyo subukan ang bagong produkto ng Song Group? Siguradong epektibo ito. Sige. Maniniwala ako sa'yo ngayon. Pwede mong gamitin itong wet wipe para panasan ang mukha mo. Tingnan nyo. Gumaling na nga. Ang galing naman. Ma, ang mga pimples ko talagang nabawasan na. Ma, talagang nabawasan na ang mga pimples ko. Mabuti, mabuti, Guya, siguradong, magpapasalamat ako sa'yo. Tungkol naman sa pamilya Su. Tita Chin, ang ilang mga mapanlinlang na negosyante, ay kailangan talagang magpaliwanag ng maayos. Oo nga pala. May alam akong, seafood restaurant malapit dito. Pwede niyo subukan. Medyo nagugutom na rin ako. Teka lang. Su lang. Ano pa bang gusto mo? Gusto mo bang daanin sa dahas? Kaya pala sa orihinal na nobela, nakuha ni Song Wuya, ang suporta ng pamilya Bai. Miss Bai, pwede ba akong magtanong ng ilang mga katanungan? Magtanong ka. Bago ka magkaroon ng mga taghiyawat, noong nakaraang gabi, mayroon ka bang nakipagkita sa isang tao at nakaamoy ng asmendas? Sige. Su lang, talagang, sinundan mo si Chen Chen. Tayo na, huwag kang makipag-usap sa ganitong tao. Sayang sa oras, ipagpatuloy mo. Kung tama ang hinala ko, malamang na nalasan ka. Nalasan. Song Wuya, totoo ba ang sinasabi niya? Inosente ako, Chen Chen. Ikaw ang aking nobya. Paano ko magagawa? Nalasunin ka. Siguradong si Su lang ito. Sinundan ka niya. Para maghanap ng dahilan na saktan ka. Song Wuya, talagang, matigas ang ulo mo. Miss Bai, kung tama ang hinala ko, malamang na may isang tao na nagmungkahi sa iyo na pumunta sa Su Group para bumili ng mga pampaganda. Tama, si Song Wuya ba?
Song Wuya. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ikaw ba talaga ang may gawa nito? Hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Chen Chen. Song Wuya. Ikaw nga. Maghintay ka lang. Hindi pa tayo tapos. Talagang. Ang panganay na anak ng pamilya Song ang naglason. Nababaliw na ba siya? Sige, bye Chen Chen. Kahit na ang lason, ay ako ang naglagay. Ako lang ang may lunas nito. Maliban na lang kung pakasalan mo ako. Kung hindi, sa buong buhay mo, huwag mo nang asahan na makukuha ang lunas. Iniisip mo ba talaga, na ikaw lang ang may lunas? Dalhin mo rito. Nagkukunwari. Baka nga kahit kung anong lason ang nakuha niya, ay hindi mo alam. Subukan natin para malaman. Wow! Tingnan nyo. Nawala na talaga. Diyos ko. 真没了。 Ma, ang balat ko, parang mas naging makinis. Imposible. Talagang imposible. Song Wuya, 还不快 umalis ka na. Sige, Sulang, maghintay ka lang. Xiao lang, salamat sa iyo ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, hindi namin alam. Kailangan pa bang kay Song Wuya? Gaano katagal pa maloloko ang cutie na yan? Salamat sa iyo. Nga pala, Xiao lang, mayroon pa bang ointment? Bibili pa ako ng isa. Yung ointment na yun, ano nga bang pangalan nun? Gusto ko rin. 我也想要，我要。 Gusto ko ng 10. Gusto ko rin nun. 各位， Everyone, 这个 ito ang aming paparating na bagong produkto. 必须得买啊！ Ang Jade Skin Cream. Ito ay ilalabas pagkatapos ng 3 araw. Pagsapit ng araw na yun, mabibili nyo na itong lahat. Ate, ilang beses ko na bang sinabi, hindi ka pwedeng maging ganyan kabayas. Yung batang si Sulang, para lang makapambabae, nagwaldas agad ng 10 milyon. Kami ni Hangay, wala nang ang makain. Oo nga, ate. Hindi naman kami humihingi ng marami. Bigyan mo lang kami ng tig. 10 milyon, ayos na yun. 10 milyon. Pasok. Sigurado ka ba? Si Xiao lang ba yun? Opo. Sige, naiintindihan ko na. Makakalabas ka na. Ate. Si Sulang ba yun? Nagwaldas na naman ng pera ang batang yun. Sabi ko na nga ba, hindi siya mapagkakatiwalaan. Ang Su Group sa hinaharap, mas mabuting ipaubaya na lang sa akin. Manahimik ka. Si Xiao lang, kani-kanina lang, hindi lang ibinunyag ang sabuatan ng Song Group laban sa pamilya Su, kundi nag-ambag pa siya ng isang formula para sa cosmetics. Hindi tulad ninyong dalawa, mga walang kwentang palamunin. Ate, hindi ka nagbibiro, di ba? Yung walang kwentang si Sulang, paano niya nagawa yun? Mga gwardiya. Ilabas niyo silang dalawa. Mula ngayon, huwag niyo na silang papasukin. Masusunod po. Su Hanyuan, hindi mo kami pwedeng tratuhin ng ganito. Hindi ka palalampasin, ni Lolo. Ate, Su Hanyuan, Su Hanyuan. Sinasabi ko sa'yo. Kapatid ko nga talaga siya. Sulang Gedge, ano sa tingin mo? Maganda ba? HMM, hindi masama. Ito. 都给我包起来 Balutin nyo lahat para sa akin. Sulang Gedge, salamat sa'yo. Liu Ruyan, ikaw nga talaga. Ikaw na naman. May nilalandi na naman. Sinong pamilya ang may anak na ito? Sulang Gedge, tayo na. Huwag mo siyang pansinin. Tumigil ka.
Sinabi ko bang pwede ka nang umalis? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Lumalaki na ang ulo mo. Nakita mo ang ate mo. Ni hindi ka man lang bumati. Tingnan mo kung hindi kita. Tuturuan ng leksyon. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong makialam. Sa negosyo ko. Bitawan mo ako ngayon din. Lumayas ka. Lumayas ka. Cutie, ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi kita palalampasin. Pasensya na. Kasalanan ko ang lahat. Gusto mo bang mag-higanti? Ano? Tinanong kita. Gusto mo bang mag-higanti sa mga taong nagpal-iyes sa inyong mag-ina, sa pamilya Liu? Gusto ko. Pero hindi ko kaya, nakalabanin sila. Huwag mo na yang isipin. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Huwag mo na yang intindihin. Ang kailangan mo lang gawin, ay maging CEO ng Liu Group. May tiwala ka ba sa sarili mo? Sa orihinal na kwento, kahit wala ang mga ebidensyang ito, naging CEO pa rin siya, ng Liu Group sa huli. Ngayon, siguradong mas mabilis na. Ito ang magiging alas ko sa hinaharap. Bagong misyon, makialam at gawing personal na maid, si Gu Xiaoshu. Gantimpala, Eye of Appraisal, kakayahang makita ang halaga ng mga anti-gong kagamitan. Bumaba ka. Gu Xiaoshu. May utang kang 100,000 sa akin. Kailan mo ba babayaran? Ako. Wala akong pera. Pwede bang maghintay ka pa ng ilang araw? Huwag mo nang sabihing ilang araw. Dahil sa may sakit mong nanay, kahit maghintay pa ako ng 1 buwan, hindi ka pa rin makakabuo ng 100,000. Ganito na lang, Xiaoshu, ang 100,000 na ito, hindi ko nakukunin, pero kailangan mong maging girlfriend ko. At saka, tutulungan pa kita. Hindi. Kapag ipinilit mo pa yan, sisiga ako, sumigaw ka. Ang pagbabayad ng utang ay nararapat lang. Kahit dumating pa ang mga pulis, hindi ako natatakot. Sino ka ba? Sulang. Lin Xiao. Nagustuhan ko ang babaeng ito. Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin? Paano kung ayaw ko? Gusto ko talaga ang babaeng ito. Kung hindi ka papayag, ang ating kooperasyon. Su Xiao, tingnan mo ang sarili mo. Ano ang silbi niyan? Hindi ba't babae lang yan? Ibibigay na siya sa'yo ni kuya. Kung ganoon, sumama ka na lang sa akin. Bibigyan kita ng 10,000 buwan-buwan. Hanggang sa mabayaran mo ang utang mo. O kaya naman, gusto mong sumama sa kanya. Sasama ako sa'yo. Teka lang. Halika rito. Ang cute mo naman. Tamang-tama. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Sulang Gedge, mag-ingat ka. Malambot. Hindi kita mapapatawad. Teka lang. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Pero, kusa akong sasama sa kanya. Alam mo ba, ano bang sinasabi mo? Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita. Hindi na kailangan. Kung ganyan na ang sinabi ng taong sangkot, makikialam ka pa ba? Congratulations, host. Gantimpala, mata ng pagsusuri ng kayamanan. Wala akong maramdamang pagbabago. Mukhang gumagana lang ito sa mga anti-gang gamit.
Pumasok ka sa trabaho bukas. May gagawin pa ako ngayon. Ihahatid ko muna kayo pa uwi. Wow! Ang gwapo niya. 少爷， Young Master, hahayaan na lang ba natin ito? Siyempre hindi. Sulang. Ling Yi. Walang makakatakas sa inyo. Ang negosasyon sa Song Group, kumusta na? Pumayag na ang Song Group. Naniniwala akong sa mga susunod na araw, mapipirmahan na ang kontrata. Mabuti. Kapag pumirma na ang Song Group ng kontrata, kahit pa magtaksil ang Su Group, hindi ako natatakot. Dahil sa mata ng pagsusuri ng kayamanan, napakadali lang kumita ng pera. Pero, para sa akin, ang pera ay wala pa ring silbi. Ang gagawin ko ngayon ay hanapin ang naiwang gamit ng adoptive mother ni Ling Yi. Ayon sa mga pahiwatig sa orihinal na kwento, sa oras na ito, dapat ay nasa Antique Street pa rin ito. Wala ka bang katwiran? Malinaw na. Ako ang unang nakakita nito. Sinasabi mong sayo ito. Pero bakit? Nasa kamay ko ito. Sa pagbili ng mga gamit, ang may pinakamataas na tawad ang makakakuha. Kung gusto mo, magbayad ka. Ako. Ito ay ang naiwang gamit ng adoptive mother ni Ling Yi. Sa orihinal na kwento, ang jade pendant na ito ay nasa kamay ni Song Wuya. Malaki ang isinakripisyo ni Ling Yi para lang mabawi ito. Song Wuya. Napakasama mo talaga. Sa tuwing nakikita kita, puro kasamaan ang ginagawa mo. Sulang. Sulang Gedge. Ang tatay mo, bakit hindi mo siya ipinakulong? Wala akong magagawa, walang ebidensya. Tsaka, naghahanap pa siya ng tao, para umako ng kasalanan niya. Nga pala, Sulang Gedge, tawagin mo na lang akong Chen Chen. Tama na, gusto niyo pa ba, itong jade pendant? Kung ayaw niyo, lumayas na kayo sa paningin ko. Tinatamad akong makipagtalo sa inyo, ayoko na. Sulang Gedge, may alam ka rin ba sa mga antigo? Pumunta tayo doon para mamasyal. Sige. Narinig ko silang nag-aaway kanina. Yung babaeng yun, parang fiancé pa niya. Ngayon nag-aaway na sila. Nakakapagtaka naman. Hindi ba ito isang pampublikong panloloko? Tumahimik ka. Sundan mo si Song Wuya. Sulang Gedge, halika rito, tingnan mo ito. Ang ganda, di ba? Magkano po ito? 500 yan. Bibilhin ko na. Sulang, maghintay ka lang. Kaladkarin niyo siya. Bugbugin niyo. Opo. Gawin mo lang ng maayos ang trabaho mo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Siya. Hindi ko akalain. Hindi pala dahil sa katawan ko. Sige na, magpalat ka na ng damit. May pupuntahan pa ako. Young Master, sisiguraduhin kong makakuha agad ng driver's license. Tara na. Xiao lang, ipapakilala ko sa'yo. Siya ang bago kong kinuha na personal maid. Sumama ka muna kay Auntie Zhang sa loob. Opo. Xiao lang, matagal ko nang gustong ikuha ka ng maid. Pumasok na tayo. Suhan Yuan. Suhan Yuan.
Kung hihingi ka ng tawad sa akin ngayon, tapos, bibigyan mo pa kami ng tig 50 milyon, baka pag-isipan ko pa na ipakiusap ka kay Lolo. Tama. Kung hindi, maghintay ka na lang. Naturuan ka ng leksyon ni Lolo. Ako. Anong ginagawa mo? Kuya. Ikaw. Anong ikaw? 50 milyon pa. Pinagbabantaan mo ang ate ko. Gusto mo na bang mamatay? Sulang, tigil na. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Huwag kang lalapit. Mali ako. Ganyan ka ba humingi ng tawad? Patawad. Mabuti naman. Tara na, Xiao lang. Oo nga pala, ibigay mo ito kay Lolo mamaya. Kaarawan ni Lolo ngayon. Kontrolin mo ang init ng ulo mo. Huwag mong galitin si Lolo. Maliwanag ba? Maliit na regalo lang ito. Hindi ba ito ang ating CEO ng Su Group? Akala ko, minamaliit mo na kami, mga mahihirap na kamag-anak, hindi ka na babalik. Lolo. Lolo. Nasa labas lang ako kanina at binati ko lang siya. Bigla na lang niya akong binugbog. Tingnan mo, namamaga na ito. Oo nga, Lolo, pinapaluhod pa niya ako. Walang hiya. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad sa mga pinsan mo? Humingi ka ng tawad. Anong klaseng ugali yan? May respeto ka pa ba sa lolo mo? Lolo. Lolo. Walang utang na loob. Humingi ka na ng tawad. Gusto mo bang patayin sa galit ang lolo mo? Lolo. Sulang. Gusto mo bang patayin sa galit ang lolo mo? Sa mga oras na ito, bakit pa natin pinoproblema yan? Mabuti na lang. Naghanda na ako ng doktor. Dr. Lee. Doktor, kailangan mong iligtas ang lolo ko. Sige. Huwag kayong mag-alala. Si Dr. Lee, malaki ang binayad ko para kunin siya. Siguradong walang problema, lolo. Sulang, kailan ka pa tumawag ng doktor? Kumuha lang ako ng kahit sino. Kayo na lang, ang baalang manood. Lolo, aaminin ko, magaling kang umarte. Kung hindi ko lang nabasa ang orihinal na nobela, baka naniwala pa ako sa panlilinlang mo. Doktor, ang tatay ko, kumusta na siya? Masyadong malala ang kalagayan ng pasyente. Kailangan siyang operahan agad. Pero, matanda na ang pasyente. Masyadong mapanganib ang operasyon. Kayo, maghanda na kayo. Anong kalokohan to? Ayos naman siya. Saan niyo nakuha ang doktor na to? Lolo, hindi ba muntik na kayong? Tama na, tama na, tama na. Huwag na nating pag-usapan yan. Huwag na kayong mag-away. Kain na tayo. Kain na, Lolo. Hindi pa siya humihingi ng tawad sa akin. Oo nga, hindi pa siya humihingi ng tawad sa atin. Tama na, tama na. Nga pala, Lolo, ito. Ito ang pinaghandaan kong regalo para sa inyo. Tingnan nyo kung magugustuhan nyo. Ito ay isang singsing ng emperador mula sa dinastiyang Ming. Gumastos ako ng higit sa 5 milyon para mabili ito. Lolo, ito naman ang sa akin. Sulang. Nasaan ang regalo mo? Huwag mong sabihing wala kang inihanda. Bulag ka ba? Gusto kong makita kung ano yan.
哎， Sulang, huwag ka namang masyadong kuripot, kaarawan ni Lolo. Tapos basag na mangkok lang ang inihanda mo. 哎呀，哎， 你 Ikaw na nagbigay ng peking gamit. May gana ka pang pagsabihan ako. 什么 Anong peking gamit? 哎爷爷， Lolo, paano ko naman kayo bibigyan ng peking gamit? 哎，苏拉， Sulang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sabi mo peke yan. 你证据呢 Nasaan ang ebidensya mo? Kahapon, nagkataon lang, na nasa Antique Street ako, at nakita ko, ang tinatawag mong, singsing ng emperador. Gusto mo bang, tawagin ko ang may-ari, para kumpirmahin to? 对了， Nga pala, ang tinatawag mong basag na mangkok, 那是 ay mula pa sa panahon ni Qianlong ng dinastiyang Qing. Nagkakahalaga to ng 30 milyon. 啊，这，哎，哎，哦，好， Sige, ang mga regalo nyo, natanggap ko na. Kahit, magkano pa ang halaga. Ang intensyon nyo, tinatanggap ko. Tama, ang intensyon ang pinakamahalaga. Teka lang, yung ginawa mo kanina, ang paninira mo sa akin, hindi ba dapat humingi ka rin ng tawad? Isang hindi pagkakaunawaan lang yan. Isang pamilya tayo, huwag na nating palakihin to. Sai Jia, pagsabihan mo nga si Xiao Lang. Sa tingin ko rin, dapat kang humingi ng tawad. Hong Tian, tungkol sa bagay na ito, ikaw ang may kasalanan. Dapat kang humingi ng tawad. Tama, patawad. Xiao Lang, hindi ka na bata. Lolo, may inayos akong kasal para sa'yo. Ang kabilang panig ay mula sa isang malaking pamilya, isang mayamang binibini. At maganda rin. Lolo, sino ba talaga ang tinutukoy mo? Iyon ay ang panganay na anak na babae ng pamilyang Liu, si Liu Ruyan. Ano? Liu Ruyan. Anong klaseng tao si Liu Ruyan? Hindi nyo ba alam? Gusto nyo talagang ipakasal si Xiao Lang sa kanya. Mga kabataan ngayon, medyo malaya ang pag-uugali. Normal lang yan. Basta pagkatapos ikasal, mabubuhay ng maayos. Hindi ba sapat na yun? Tama, tama. Isa pa. Ang reputasyon ni Xiao Lang ay hindi naman talaga maganda. Ngayon, bihira na may babaeng gustong magpakasal sa kanya. Ito ay isang bagay na hindi nangyari sa orihinal na kwento. Ang babaeng yun na si Liu Ruyan. Papayag na magpakasal sa akin. Hindi pwede. Hindi ako papayag. Umupo ka. Wala kang galang. Xiao Lang, ano sa tingin mo? Nakita ko na si Liu Ruyan. Sa kasal na ito, hindi ka lugi. Kung hindi lugi, bakit hindi siya ang papuntahin mo? Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay tungkol sa akin, si Sulang, ay hindi para sa mga taong tulad nyo na makialam. Ate, tara na. Lolo, tingnan mo siya. Anong klaseng ugali yan? Lolo, tingnan mo siya. Pa, anong gagawin natin? Talaga bang, hahayaan na lang natin to? Paano naman ang perang pinanggako ng pamilyang Liu? Paano natin hahayaan na lang to? Ikalat nyo ang balita. Pagdating ng panahon, kahit hindi siya pumayag, wala na siyang magagawa. Xiao Lang, huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang pakasalan mo. Ang babaeng yun na si Liu Ruyan. Naiintindihan ko, ate, mauuna na ako. Sige. Opo. Yung mga credit card sa lumang bahay ay nahinto na. Binibigyan lang natin sila ng sapat para sa pinakamababang antas ng pamumuhay.
Liu Ruyan. Ang lakas ng loob mong agawin ang Sulanggej ko. Sulanggej. Hinding-hindi ko hahayaang maaga ka nila. Kailangan ba talaga maging ganito? 当然 Siyempre naman. 我的 Ang 药 epekto ng 效 gamot ko. 你也 Nakita mo naman. 看哎 Hindi ba't may pakiramdam na ang mga binti mo? Idagdag pa ang masahe ko. Gagawa ito ng milagro sa loob ng ilang araw. Sige, subukan mo. Ikaw talagang babae ka. Lagi kang nakasimangot. Tingnan mo ako ngayon. Hindi ba't dapat kitang parusahan? Tumayo ka at subukan mo. Halika. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Sayang nga lang, wala rito ang batang si Linyi. Kundi, makakakuha na naman ako ng pabor. Ano sa tingin mo? Ate, ako. Nakatayo na talaga ako. Subukan natin ulit. Dahan-dahan lang. Tingnan mo ang epekto ng gamot na ito. Halos magaling ka na. 再吃几天 Dapat ay tuluyan ka ng gumaling. Xiao lang. Salamat sa iyo. 对了 Nga pala, nasaan ang batang si Linyi? Hindi ba't siya ang buntot ninyo? Nitong mga nakaraang araw, bakit hindi ko siya nakikita? Siya, anong buntot? Ang pangit pakinggan. Si Xiao Yi, naging abala siya nitong mga nakaraang araw sa paghahanap ng mga business partner. 啊，行， Sige, mauuna na ako. Young Master, Xiao Zhu, 学校 tungkol 呢 sa paaralan, naayos ko na para sa iyo. Sa loob ng ilang araw, bumalik ka na sa pag-aaral. Young Master, pero ako. Maghintay ka. Mission issued. Pigilan si Linyi sa loob ng 1 linggo na makapirma ng anumang kontrata. Reward, ang pabor ng mga pangunahing tauhan, ay magiging nakikita. Mr. Lee, salamat sa iyong suporta. Isang kasiyahan ang makatrabaho ka. Mr. Lin, ano ba iyang sinasabi mo? Sa totoo lang, ako dapat ang magpasalamat sa iyo dahil tinulungan mo akong makakonekta sa pamilya Lin. 林爷 Lin Yi, 真 anong 巧 pagkakataon? Su Xiao. Talagang ikaw nga, Mr. Lin, kilala mo pala si Su Xiao. Nandito si Su Xiao. Ang ating partnership, tiyak na walang palya. 李总 President 说 Lee, tama ba? 哎呀，这 Nagkakamali ka dyan. Ang relasyon namin ni Lin Yi, hindi masasabing maganda. Sa madaling salita, sobrang inis siya sa akin. Ito, tama. Hinding-hindi ako makikipag, kaibigan sa lalaking yan. Anong tinitingin-tingin mo, lalaki? Bakit para kang babae? Lalaki. 你怎么 Bakit para kang binabae? 你也看到了 Nakita mo naman. 那你 Kaya 和 ang 林家的 pakikipagtulungan mo sa 合 Lin 作 Group. 要不要 Gusto 再 mo 考 bang 虑一 pag-isipan 下 ulit? Sulang. Akala mo ba talaga, kaya mong kontrolin ang lahat? Hindi yan. 是不会。 Pag-iisipan ni President Lee, dapat lang pag-isipan. Huwag kang mag-alala.
Su Xiao, pag-iisipan ko itong mabuti. President Lee, anong nangyayari sa'yo? Nakapirma na tayo ng kontrata. Huwag kang mag-alala, President Lin. Ang penalty sa breach of contract, babayaran ko sa'yo ng buo. Ako. President Lee, gumawa ka ng isang napakatamang desisyon. Oo nga pala, nagkataon na ang Su Group ay may ilang proyekto pa. Kung may oras ka, pumunta ka sa kumpanya namin para mapag-usapan natin. Maraming salamat, Su Xiao. Maraming salamat, Su Xiao. Xiao Zhu, anong tinutunganga mo dyan? Terror na. Masusunod, Young Master. Young Master, pakiramdam ko, itong si Lin Yi ay parang babae. Paanong mangyayari yon? Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Siya kaya ang bida sa isang harem novel. Paano siyang magiging babae? Terror na. President Lee, anong ibig mong sabihin? Nakapirma na tayo ng kontrata, at ang kakayahan ng Lin Group ay hindi hamak na mas mababa sa Su Group. Ang pamilya ni President Lin ay talagang hindi mas mahina sa pamilya Su. Pero, kahit gaano kalakas ang dayuhan, hindi nito matatalo ang lokal na hari. Ang negosyo ng kumpanya ko ay nasa lungsod ng yun. Talagang, hindi ko pwedeng kalabanin ang pamilya Su. Pasensya na, President Lin. Pasensya na, hindi ka pwedeng pumasok. Buksan mo ang mga mata mo. Tignan mong mabuti. Ako ang Young Master ng pamilya Su. Isang hamak na sekyo, lakas ng loob mong harangin ako. Gusto mo na bang mawalan ng trabaho? Tama. Gusto mong subukan. Sinabi ko sa pinsan ko, na sisantihin kayong lahat. Tumabi kayo. Pasensya na, sabi ng CEO. Hindi na kayong dalawa pwedeng pumasok sa kumpanya. Ikaw na mabahong security guard, ang lakas ng loob mong harangin ako. Sige, papatayin kita, parang pagpatay ng langgam. Huwag niyo na po akong pahirapan. Tumabi ka. Sulang. Tamang-tama ang dating mo. Ano ba, paalisin mo nga itong security guard. Yung tungkol sa paghampas mo sa akin noon, papalampasin ko na yun. Cutie. Kuya, minura ka niya. Magaling ang ginawa mo. Sinabi ko na. Huwag papasukin. Ang mga walang kinalaman. Trabaho ko po ito. Sulang. Bingi ka ba? Kinakausap kita. Hindi mo ba naririnig? Oo nga pala. Kanina lang. Sinampal ka niya. Gumanti ka. Ako ang bahala kapag may nangyari. Anong gagawin mo? Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Ako ang Young Master ng pamilya Su. Huwag kang lalapit. Kuya. Sulang. Ang lakas ng loob mong. Ipabugbog ako sa iba. Hindi ka palalampasin ni Lolo. Kapag hindi ka pa umalis, huwag mo akong sisihin kung hindi ako maging mabait sa'yo. Kuya. Paano na to? May usapan pa kami ng best friend ko na lalabas. Ngayon wala na akong pera. Kasalanan to ni Suhan Yuan. Yung babaeng yun. Kayong dalawa. Galit din ba kayo kay Suhan Yuan? At kay Sulang? Sino ka? Ako ang panganay na Young Master ng pamilya Song. Si Song Wuya. Gusto kong makipag-deal sa inyo. Basta kaya nyo, ibigay si Suhan Yuan. Hindi pwede. Hindi pwedeng ganito. Pagkatapos nito, tutulungan ko kayong makuha ang buong Su Group. Oo nga pala. Ito ang down payment nyo. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera. Ate, may tatanong lang ako. Pwede mo ba akong tulungang alamin kung aling mga kumpanya ang may partnership kay Lin Yi? Xiao lang, gusto mo bang tulungan si Lin Feng? Pinaimbestigahan ko na siya. Hindi siya mabuting tao. Ate, huwag mo na tong intindihin. May plano ako. Pagdating ng oras, kapag nakipag-deal ka na kay Lin Feng, malalaman mo rin. Naniniwala ako sa'yo. Nga pala,
Siyaw lang. Pagkatapos ng kalahating buwan, babalik na sina mama at papa. Pagdating ng araw na yun, sunduin natin sila ng sabay. Okay ba? Boss Zhu, ngayong pagkakataon, sana maging maayos ang partnership natin. Cheers sa partnership natin. Sulang. Kahit nasuportahan mo pa, ano naman ang magagawa ni Lin Feng? Siguradong mananalo ako. Ano? Sigurado ka ba? Pasensya na, Boss Lin. Ang partnership natin ngayon, mukhang kailangan nating i-cancel. Bakit? Kani-kanina lang. Ang ganda pa ng usapan natin, di ba? Wala rin akong magagawa. Kung may dapat sisihin, sarili mo ang sisihin mo. Kinalaban mo kasi ang pamilya Su. Boss Wang. Sabihin mo, manager, may masamang balita. Yung mga kumpanyang nakausap natin ngayon, biglang nag-back out lahat sa kontrata. Congratulations, host. Ang reward para sa main character ng kwento. Ang affection visualizer ay naibigay na. Kailangan lang titigan ng host ang target para makita ang level ng affection nila. Sa wakas, nandito na rin. Ang reward na to, ang tagal ko nang hinihintay. Hindi ko inasahan. Kasama rin pala si Ning Xuang sa kwento, bilang main character. Pero sa bagay, tama rin naman. Sa original na kwento, kahit maaga siyang nawala, ang buong kwento ay may malaking koneksyon sa kanya. Young Master, pumunta po kayo sa ospital ngayon din. Na-admit po si Miss sa ospital. Anong nangyari? Ning Xuang, may emergency lang ako. Kailangan kong umalis saglit. Mag-ingat ka ah. Magpahinga ka muna dyan. Bakit ka nandito sa bahay ko? May emergency ako. Tanungin mo ang ate mo. Ate, Xiao lang. Ayos ka lang ba? Xiao lang, ayos lang ako. Sabi ng doktor, sobra lang daw akong natakot. Salamat sa binigay mo sa akin. Jade pendant, pinrotektahan ako nito. Sayang nga lang, basag na yung jade pendant ngayon. Basta ayos ka lang, yun ang mahalaga. Sina Suhong Tian at Suhong Ye, yung dalawang bastardo na yun, ang lakas ng loob na saktan ka. Maswerte pa sila, nakulong sila. Kundi, siguradong, papatayin ko silang dalawa. Xiao lang, ngayon, ang araw ng pakikipag-deal kay Lin Feng. Hindi ba't sinabi mo, kailangan ba talagang nandito ako? Huwag kang mag-alala sa akin. Sige na, umalis ka na. Sige, ate, magpahinga ka muna. Pagkatapos kong maging abala, babalikan kita. Aalis na ako. Sige na. Sige na. Xiao lang, nakikiusap ako, maawa ka na. Pakawalan mo na sina Hong Tian at Hong Ye. Kahit anong mangyari, kamag-anak mo pa rin sila. Oo nga, Xiao lang, sila ay, mga bata pa lang. Manahimik kayo. Dapat kayong dalawa ay magpasalamat na hindi kayo kasali rito. Dapat kayong magpasalamat na nakulong sila. Kung hindi, sisiguraduhin kong magiging miserable silang tatlo. Kalad ka rin sila palabas. Xiao lang, Xiao lang.
Pa. Basta't makipagkasundo tayo sa subgroup, kapag natuloy ang deal na iyon, ang ating merkado sa lungsod ng yun, ay magbubukas na. Ayon sa ating napagkasunduan. Ako na ang tagapagmana ng Lin Group. Lin Yi. Ang tagal mo na. Ni isang kumpanyang makakasosyo, hindi ka makahanap. Sa lagay mong yan, ang lakas ng loob mong makipag-agawan, sa posisyon ng tagapagmana sa akin. Eh? Talagang kontrabida siya. Tinulungan ko na siya at lahat, pero negatibo pa rin ang tingin niya sa akin. Pero siya, hindi ko inaasahan. Ang tingin niya sa akin, ay positibo pa rin. Sulang. Matagal na tayong hindi nagkita. Tito Lin, nandito na po kayo. Ito ang unang beses nating magtutulungan. Dumating na ang mga gamit. Gusto nyo bang suriin muna ang mga ito? Sige. 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 Dito po tayo. Tandaan mo ang usapan natin. Opo, alam ko. Gusto mong ipaglaban ang pagiging pinuno ng pamilya. Bibigyan kita ng patas na pagkakataon para lumaban. Sasabihin ko sa mga tao sa angkan na lalaki ka. Pero kapag nabigo ka, iaayos ko ang isang kasal para sa iyo. Opo, ama. Lin Yi. Kapag naging tagapagmana na ako, titingnan ko kung paano kita papahirapan. Nga pala, yung nanay mong patay gutom. Ako ang nag-utos na ipapatay siya. Papatayin kita. Alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Bitawan mo ako. Kung hindi, pati ikaw bubugbugin ko. Pa, tingnan mo siya. Hindi siya marunong tumanggap ng pagkatalo. Gusto niya akong patayin. Ang pinakaayaw ni Papa ay ang mag-away ang magkapatid. Ngayon, tingnan natin kung paano ka makakabawi. Huwag kang padalos-dalos. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong maghintay hanggang maging tagapagmana ka ng Lin Group bago ka lumaban. Sulang. Anong ibig mong sabihin? Young Master, mali ang kalidad ng mga produkto. Hindi pumasa sa standards. Ano? Paano nangyari ito? Ito. Anong nangyayari dito? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong suriin mismo. Ito. Imposible ito. Imposible ito. Ikaw. Siguradong ikaw ang nagpalit nito ng palihim. Ang tanga mo talaga. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nila pinagdududahan. Yung nasa ilalim mo, kabit ng isang executive. Ito, siguradong siya ang may gawa. Walang kwenta. Mula ngayon, tapos na ang kontrata natin. Kailangan mong magbayad ng penalty. 300 million. Sulang. Ang lakas ng loob mong lokohin ako. Kung may dapat sisihin, sarili mo lang ang dapat mong sisihin. Ang tanga mo kasi. Susunod. Ang pakikipagtulungan sa subgroup. Ikaw na ang bahala. Ano sa tingin mo? Ako. Bakit? Ayaw mo ba? Gusto ko. Pero ikaw rin, huwag kang magsaya masyado. Ang batch ng mga produkto ni Lin Feng, kung sa loob ng 3 araw, hindi mo mapupunan. Kakausapin ko pa rin, nakanselahin ang pakikipagtulungan sa iyo. Walang problema. Sulang. Sa pagkakataong ito, tatanggapin ko na natalo ako, pero huwag mong kalimutan. Hindi pa ako natatalo. Mga partner. Hindi lang ikaw ang meron ako, Lin Xiao. Sinabi ko na sa iyo dati. Ang taong tulad ni Sulang, hindi mapagkakatiwalaan. Song Xiao.
Lin Yi, huwag mong isipin na dahil sinusuportahan ka ni Sulang, mananalo ka na. Ang Song Group ay isa rin sa 3 malalaking pamilya sa lungsod ng yun. Kung sino ang matatalo at mananalo, hindi pa sigurado. Paano kung idagdag pa ang pamilya Liu? Liu Ruyan, isang anak sa labas na tulad mo, karapat dapat bang magsalita para sa pamilya Liu? Medyo maganda rin ang itsura. Ikaw na anak sa labas. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Bulag ka ba? Siya ay ang bagong pinuno ng pamilya Liu. Ang bagong CEO ng Liu Group. Hawak kamay ng pinuno ng pamilya Liu. Ayos lang ang pakiramdam, di ba? Imposible. Nagpalit ng pinuno ang pamilya Liu. Isang malaking bagay ito. Paano ko hindi malalaman? Totoo ba ito? Tingnan nyo ang mga cellphone nyo. Malalaman nyo rin. Totoo nga. Sige na. Kung ganoon, ang susunod na tagapagmana ng pamilya Lin ay si Lin Yi na. Pa, isa lang siyang anak sa labas. Paano niya mamanahin ang ari-arian ng pamilya? Walang kwentang bagay. Pa, Lin Feng, tandaan mo ito. May utang ka sa akin ngayon. 300 milyon. Tara na, huwag ka nang tumulala dyan. Pumirma na tayo ng kontrata. Song Xiao, ano na ang gagawin natin? Tinatanong mo ako, sino ang tatanungin ko? President Song. Sulang, kasalanan mo ang lahat ng ito. Ano ang gagawin mo? Lin Xiao. Sabi ng amo ko, baka sa mga panahong ito, may gawin kang kalokohan. Kaya pasensya na, manatili ka muna sa kama. Ma, pa. Pa, ma. Mabuti. Sabi ni Han Yuan, malaki na ang ipinagbago mo. Noong una, hindi ako masyadong naniniwala. Talaga naman, sa harap ng bata, bakit mo sinasabi ang mga ito? Oo. Ma, pa, umuwi na tayo. Sumakay na kayo sa kotse. Pa, ma, hindi ba sabi nyo? May sasabihin kayo sa akin. Ikaw na ang magsabi. Xiao lang, tungkol sa bagay na ito. Sa totoo lang, wala kaming balak sabihin sa iyo noong una. Ngayon, nakikita ka namin, na naging mas mature na, kami. Sa tingin namin, may karapatan kang malaman. Sa totoo lang, hindi ka namin tunay na anak. Ano? Kailan pa nila nalaman ang tungkol dito? Ibig ninyong sabihin, noon, ako ay kinuha ng inyong kalaban sa negosyo, napalitan na. Ang pagpunta sa ibang bansa sa pagkakataong ito, ay para lamang hanapin kung nasaan siya. Xiao lang, huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak namin. Gusto lang naming makita, ang anak naming babae, kung kumusta na siya. Totoo naman yan. Sa orihinal na kwento, kahit na mahanap nila ang totoong tagapagmana, wala rin silang ginawa sa akin. Teka. Anak na babae. Babae ang anak nyo. Oo. Bakit? Pakiramdam ko kasi, itong si Lin Yi, parang babae. Kaya, si Lin Yi ay talagang babae. Su Weiguo, kung ayaw mong mamatay, ang tunay mong anak, dalhin mo ang pamilya mo sa warehouse no. 3 sa daungan. Tandaan mo, huwag kang magsusumbong sa pulisya. Ano? Kinidnap si Lin Yi.
Ang isang malakas na kontrabida ay kaya ring akitin kahit ang bida. Inilabas na ang huling misyon. Pakitaas ang pagtingin ni Linyi sa host hanggang sa 100%. Gantimpala, panacea. Ang panacea ay may kakayahang bumuhay ng patay at magpagaling ng kahit anong sugat. Pumunta na tayo. Ma, pa, 姐， ate, 我们一起去。 sabay-sabay na tayong pumunta. Terra, 走。 sino ka ba talaga? Sinasabi ko sa'yo, ako ang tagapagmana ng Lin Group. Ang lakas ng loob mong kidnapin ako. Hindi ka palalampasin ng Pamilya Lin. Pamilya Lin. Hindi mo ba alam ang tunay mong pagkatao? Anong ibig mong sabihin? Noon, dapat, papatayin na kita. Pero isang babae ang kumuha sa'yo at umalis ng lungsod ng yun. Ako, para makatakas sa pagtugis ng Pamilya Su, ay tumakas patungo sa ibang bansa. Ikaw, bakit mo ginawa yun? Bakit? 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 Para maghiganti sa tunay mong ama, sa walang hiyang si Su Weibo. Dahil sa kanya, nawalan ako ng asawa at anak, ipapatikim ko sa kanya ang parehong pakiramdam. Muntik na akong hindi makapagpigil. Huwag kang mag-alala. Bago dumating si Su Weibo, hindi ka mamamatay. Tigil. Wang Xiong, anong problema mo? Sa akin ka magalit. Huwag mong idamay ang mga bata. Ang kapal ng mukha mo, nabanggitin ang mga bata sa akin. Noong sinaktan mo, ang asawa at anak ko, naisip mo ba ang mga bata? Wang Xiong, ang asawa at anak mo, tumahimik ka. Ampon mo to, di ba? Su Weibo, bibigyan kita ng isang pagkakataon para iligtas ang anak mo. Iligtas mo ang anak mong babae o ang anak mong lalaki. Wang Xiong, huwag kang padalos-dalos. Ang alitan natin noon ay dahil lang sa kompetisyon sa negosyo. Ganito na lang, basta't pakawalan mo kami, handa akong ibigay sa iyo ang lahat ng shares ng Su Group. Ako ang kasalukuyang CEO ng Su Group. Basta't pumayag ka, pwede na tayong pumirma ng kontrata ngayon din. Huwag. Babala lang ang putok na yan. Subukan nyo pang insultuhan ako gamit ang pera nyo. Papatayin ko kayong lahat. Su Weibo, bibigyan kita ng 3 segundo. Kung di ka papipili, papatayin ko silang dalawa. 3. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo ang mga anak ko. Ma. Wang Xiong, ako na lang ang patayin mo. Su Weibo, ginasto mo to. Huwag. Wang Xiong, pipilin ako. Pipilin ako. Bilisan mo. Nauubos na ang pasensya ko. Su lang. Xiao lang. Xiao lang. Su lang. Huwag kang mamatay. Xiao lang. Sige. Niloloko niyo ko ah. Papatayin ko kayong lahat. Paano nangyari yun? Nakagapos ka kanina ah.
Bunga. Sulang. Bakit ang tanga mo? Lagi kitang kinakalaban. Bakit mo pa ko iniligtas? Isipin mo na lang. Isipin mo na lang. Gusto ko lang gumawa ng mabuti. Ang bagay na to. Para sa'yo. Mahalaga to, di ba? Ang kulit mo. Congratulations, host. Ang huling misyon ay nakumpleto na. Ang reward na panacea ay naibigay na. Xiao Lang, lumaban ka. Parating na ang ambulansya. Kumapit ka lang, Xiao Lang. Hindi kita hahayaang mamatay. Huwag kang mamatay, okay? Kung aalugin mo pa ako, ako ay talagang mamamatay na. Huwag kang magsalita ng ganyan, Xiao Lang. Hindi na kita aalugin. Sa bag ko. May isang gamot. Gamot. Sa loob ng bag. Gamot. May gamot sa loob ng bag. Ano? Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Director Bai, nandito ang salarin. Dalhin muna ang sugatan sa ambulansya. Halika, tulungan niyo ako. Ibangon niyo siya. Dahan-dahan. Mag-ingat. Ipasok muna siya sa sasakyan. Karma na ang lahat ng ito. Su Weigu. Noong pinatay mo ang asawa at anak ko, naisip mo ba na mangyayari ito ngayon? Wang Xiong, nakakatawa ka talaga. Ang pagkamatay ng asawa at anak mo ay walang kinalaman sa kanya. Sa halip, ikaw ang pumatay sa kanila. Paano ko papatayin ang sarili kong anak? Alam ko, sinasabi mo yan para makonsensya ako. Sasabihin ko sa'yo, imposible yan. Ang kasong iyon noon, ako ang humawak. Ayon sa investigasyon, ang asawa mo ay hindi na nakayanin matapos bumagsak ang kumpanya mo at ang patuloy mong pang-aabuso sa kanila. Kaya naman, dinala niya ang anak mo at tumalon sa building para magpakamatay. Hindi. Ako nga. Ako ang pumatay sa asawa at anak ko. Dalhin na yan. Ma. Patawad. Pagkalipas ng maraming taon, ngayon lang nakabisita ang anak mo. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, buwan-buwan, bibisita ako sa'yo. Nga pala, ang dalawang anak mo ay maayos naman ang buhay. Makakahinga ka na ng maluwag. Ma, mauuna na ako. Babalik ako sa susunod. Xiao Lang, umamin na si Wang Xiong. Siya nga ang nag-utos sa likod ng lahat. Maraming maduming gawain si Song Wuya. Ngayon, hindi na makakatakas ang batang yun. Tito Bai, salamat po. Tara na. Mula ngayon, tayo ay iisang pamilya na.